Maligayang pagdating sa pinakahinihintay na finale ng ating serye. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mula sa unang pagkikita ni na Kevin at Mikey hanggang sa kanilang matapang na pagharap sa dalampasigan at sa shower room. Sa puntong ito, wala na ang mga pagkukunwari, wala na ang mga script. Ang tanging natitira ay ang dalawang lalaking handang harapin ang mundo, anuman ang kapalit. Handa na ba kayong saksihan ang pagtatapos ng pagkukunwari at ang pagsisimula ng kanilang tunay na kwento? Sabay-sabay nating saksihan ang huling bugso ng kanilang pagnanasa at paninindigan. Ang tubig ng dagat sa Real ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng hatinggabing langit. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nananalatay sa mga ugat ni Kevin. Nakatayo siya sa lalim na hanggang bewang, hinahayaan ang bawat alon na humaplos sa kanyang matikas at hubot-hubad na katawan. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang bugso ng hangin at ang kanyang sariling hininga ang naririnig niya. Ngulit, ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Akala ko ba, professional tayo, Sir Kevin? Halos tumalo ng puso ni Kevin sa gulat. Agad siyang lumingon at nakita si Mikey na nakatayo sa dalampasigan, ilang hakbang lang ang layo mula sa tubig. Nakatayo ang binata sa liwanag ng buwan, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot na swimming trunks. Nakabalot lamang ang isang puting tuwalya sa kanyang biwang. Isang tapis na tila anumang oras ay kayang kalasin ng hangin. Nanigas si Kevin sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa linaw ng tubig at sa liwanag ng buwan, alam niyang walang itinago ang dagat sa kanyang sariling anyo. Mikey, anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod? Paos na tanong ni Kevin, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi sumagot si Mikey. Sa halip na magsalita, itinaas niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakatapis ng tuwalya sa kanyang biwang. Sa isang iglap, hinayaan niyang bumagsak ang puting tela sa buhanginan. Tumambad kay Kevin ang hubot-hubad na sining ng katawan ni Mikey, ang matitigas na pecs, ang ukit ng abs na kumikinang sa hamog, at ang matikas nitong sandata na tila nagdedeklara ng kapangyarihan sa ilalim ng buwan. Mikey, sandali, pigil ni Kevin, ngunit hindi huminto ang binata. Dahan-dahang humakbang si Mikey papasok sa tubig. Sa bawat hakbang nito, napaatras si Kevin, ngunit gaano man kalayo ang iatras ng aktor, patuloy ang paglapit ni Mikey hanggang sa tuluyan ng maglapit ang kanilang mga katawan. Sabi mo, professional tayo, Sir Kevin. Sa wakas ay nagsalita si Mikey, ang boses ay malalim at puno ng pagnanasa. Pero sa dagat na to, Kevin, walang acting, walang saplot. Tayo lang. Hindi na naghintay ng sagot si Mikey. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Kevin at dinala ito sa kanyang dibdib. Dahan-dahang naglakbay ang palad ng aktor sa bawat ukit ng abs ni Mikey hanggang sa tuluyan ng bumalot ang kanyang kamay sa sandatang naghuhumagsik ng binata. Nang maramdaman ni Mikey ang haplos ni Kevin, marahis niyang hingila ang aktor palapit sa kanya. Sa isang iglap, magkadikit na ang kanilang mga dibdib at mabilis nang nilapat ni Mikey ang kanyang mga labi sa mga labi ni Kevin. Maalat ang kanilang halik dahil sa tubig dagat, ngunit hindi nila ito alintana. Ang halik ay puno ng gutom, isang sword fight na mga dila na naghahanap ng sagutan sa matagal na nilang pinipigilang init. Habang magkadikit ang kanilang mga labi, naglakbay ang kamay ni Mikey sa likuran ni Kevin. Hinaplos niya ang mabibilog at matitigas na puweta ng aktor. Dinarama ang bawat kurba nito sa ilalim ng tubig. Hindi tumigil ang binata hanggang sa makapa at nilaro ng kanyang mga daliri ang sensitibong lagusan sa gitna nito. Isang bahaging tila hindi pa kailanmang nahahawakan o napapasukan ng sino man sa buong buhay ni Kevin. Dahan-dahang nilaro ni Mikey ang paligid niyon. Dahan-dahang ipinasok ang dulo ng kanyang daliri.
Napasinghap si Kevin sa gitna ng kanilang halik. Ramdam niya ang isang kakaibang kirot, isang pananariwa ng bahaging iyon na hindi pa kailanmang nagalaw. Ngunit ang kirot na iyon ay biglang hinaluan ng isang matinding sarap na hindi niya maipaliwanag. Isang sensasyon na tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napaungong si Kevin, isang mahaba at paos na ungong na humalo sa tunog ng alon. Mikey, sarap. Huwag mong itigil. Bulong niya ang kanyang mga matay nanlalabo na sa tindi ng nararamdamang bugso. Mikey, paos niyang tawag, ang mga matay puno ng kalituhan at pagnanasa. Anong binabalak mong gawin sa akin? Bakit ang sarap ng ginagawa mo? Sir Kevin, Mikey, nasan kayo? Ang sigaw ni Jojo ay tila malakas na kulog na bumasag sa kanilang mundo. Biglang bumalikwas si Kevin mula sa pagkakayakap kay Mikey. Sa tindi ng kaba, agad siyang sumisid sa ilalim ng tubig upang ikubli ang kanyang hubot-hubad na pangangatawan. Habang si Kevin ay nasa ilalim ng dagat, si Mikey naman ay hindi nag-atuhila. Mabilis siyang bumalikwas at hubot-hubad na tumakbo patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nito sa mababaw na tubig ay naglikha ng malalakas na tilamsik hanggang sa marating niya ang buhanginan kung saan niya ibinagsak ang kanyang tapis kanina. Agad niyang dinampot ang puting tuwalya at mabilis na itinapis ito sa kanyang bewang. Isang segundo bago tumama ang liwanag ng flashlight ni Jojo sa kanyang kinalalagyan. "Oh, Mikey, nandito ka lang pala," hinihingal na sabi ni Jojo habang lumalapit. Inilibot nito ang flashlight sa paligid. Gulit nang tumama ang liwanag sa bewang ni Mikey, hindi napigilan ni Jojo na mapatigil. Kahit nakabalot ng tuwalya, bakat na bakat ang dakilang galit ng pag-aari ni Mikey na tila ayaw pa ring sumuko sa paninigas nito. Napangisi si Jojo at bahagyang natawa. "Hala ka, Mikey. Ano yung nakabakat na yan? Mukhang masyado ka namang na-enjoy sa tubig, ah." Biro nito habang tinuturo ang umbok sa ilalim ng tapis. "Hala, palabasin mo na yan sa saan-saan bago ka magkasakit sa bato. Halika na, doon tayo sa rest house mag-usap tungkol sa call time." Napakamot lamang si Mikey ng ulo, pilit na itinago ang umbok hamit ang kamay habang naglalakad palayo kasama si Jojo. "Mainit lang talaga ang tubig, Jojo, huwag mong pansinin yan." Nang malayo na ang dalawa at tuluyan ang mawala ang liwanag ng flashlight, dahan-dahang umahon ang ulo ni Kevin mula sa ilalim ng dagat. Hiningal na hiningal siya, tila sasabog ang dibdib sa pagpigil ng hininga at sa tindi ng kaba. Sumandal siya sa isang malaking bato sa ilalim ng dagat, hinahayaan ng malamig na tubig na muling bumalot sa kanyang katawan. Isang malalim na buntong hininga ng relief ang kumawala sa kanyang mga labi. Muntik na silang mabulgar sa harap ng buong crew. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang retreating shadows ni na Mikey at Jojo, alam ni Kevin na ang gabing ito ay nag-iwan ng isang markang kailanman na'y hindi na niya mabubura. Alas 6 pa lang ng umaga, pero ang sikat ng araw sa Real Quezon ay tila nanunuot na sa balat. Sa loob ng maliit na dining area ng rest house, ang amoy ng sinangag at tuyo ay humahalo-bilo sa amoy ng kape. Pero walang kahit anong pagkain ang makakapawi sa pagkailang na nararamdaman ni Kevin. Nakahalukip-kip si Kevin sa dulo ng mahabang mesa, nakatitig sa kanyang tasa ng kape. Halos hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman niya ang haplos ng mga daliri ni Mikey sa kanyang lagusan, ang kirot na nauwi sa nakababaliw na sarap. "Good morning, Sir Kevin. Aga natin, ha?" Halos mabitawan ni Kevin ang kanyang kutsara nang marinig ang boses ni Jojo. Kasunod nito ay si Mikey na nakasando lang at shorts. Mukhang masigla ang binata, tila hindi man lang ito nabulabog sa nangyari kagabi. "Morning," tipid na sagot ni Kevin, hindi tumitingin sa dalawa. Naupo si Mikey sa tapat mismo ni Kevin. Habang nagsasali ng kape, nahuli ni Kevin ang tingin ng binata. Isang tingin puno ng kahulugan at tila nagpapaalala sa bawat haplos nila sa ilalim ng dagat. "Sir Kevin, mukhang puyat ka, ha? Masama ba pakiramdam mo?" Tanong ni Mikey, ang boses ay seryoso pero ang mga mata ay nanunukso. "Hindi, okay lang ako." Mabilis na sagot ni Kevin.
Nako, baka masyadong naparami ang langoy kagabi. Singit ni Jojo habang tumatawa. Si Mikey nga pagbalik namin sa rest house, hirap na hirap maglakad. May dakilang galit na daladala, di ba Mikey? Biglang nasamid si Kevin sa kanyang kape. Pulang-pula ang kanyang mga pisngi. Si Mikey naman ay tumawa lang ng mahina at kininditan si Jojo. Mainit lang talaga ang gabi, Jojo. Minsan kailangan lang talagang ilabas ang tensyon. Positions. Scene 24. Ang unang gabi ni Migo at Jace. Sigaw ni Direk Loren. Ang set ay ang kwarto sa loob ng rest house. Inayos ang mga ilaw para magmukhang madaling araw. Ayon sa script, kailangang mag-usap ni Migo at Jace sa kama hanggang sa mauwi ito sa isang matinding intimacy. Dahil sa init ng set, kailangang hubad ang pang-itaas ng dalawa. Suot ni Kevin ang kanyang boxer brief speedo type na trunks, habang si Mikey naman ay nasa kanyang asul na tight speedo. Muling nagkaroon ng bulungan sa mga crew, hindi nila mapikilang mapatingin sa matikas na pangangatawan ni Kevin na tila mas naging defined sa ilalim ng mga studio lights. Lalo na nang mahiga na sila sa kama. Kevin, Mikey, remember, this is not just about sex, it's about surrender. Paalala ni Direk. Action! Nagsimula ang eksena. Nakahiga si Kevin, Migo, habang si Mikey naman ay nakapatong sa kanya ng bahagya. Sa harap ng kamera, kailangang ipakita ni Kevin ang pag-aalinlangan ng kanyang karakter. Pero sa totoong buhay, ang bawat haplos ni Mikey sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya ng haplos nito kagabi. Dahan-dahang diniin ni Mikey ang kanyang katawan kay Kevin. Dahil pareho silang naka-trunks lang, naramdaman ni Kevin ang paninigas ni Mikey na pilit ding tumatama sa kanyang hita. Migo, hug mo na akong itaboy. Linyang sinabi ni Mikey, pero ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas totoo. Ibinulhon niya ang susunod na salita na hindi kasama sa script, sapat lang para marinig ni Kevin. Gusto ko ang reaksyon ng katawan mo, Kevin. Alam kong naaalala mo ang ginawa ko sa iyo sa dagat. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Ang kanyang profesional na maskara ay tila unti-unting nababakbak. Naramdaman niya ang init na umaakyat sa kanyang mukha at ang sariling pagngalit ng kanyang sandata sa ilalim ng trunks. Inilapat ni Mikey ang kanyang mga labi sa leeg ni Kevin, nagsisimulang mag-adlib ng mga halik na wala sa usapan. Ang kamay ng binata ay bumaba sa baywang ni Kevin, dahan-dahang isinisiksik ang mga daliri sa garter ng trunks ng aktor. Cut! Napakaginda! Sigaw ni Direk Loren. The desperation is real. Kevin, yung paninikig mo, perfect. Ramdam na ramdam ko ang struggle ni Migo. Napabitawan si Kevin at mabilis na tumayo sa mula sa kama. Hinihingal. Kinuha niya agad ang kanyang robe para itago ang kanyang harapan na halatang tapektado sa acting ni Mikey. Tumingin siya kay Mikey na nananatiling nakahiga. Isang mapang-uyam at panalong ngiti ang nakapinta sa mukha nito. Alam ni Kevin na hindi na ito basta trabaho. Ginagamit ni Mikey ang bawat esena para tuluyan siyang pasukuin. At ang mas kinakatakutan ni Kevin ay ang katotohanang tila gusto niya ring sumuko. Kevin, may bisita ka sa labas. Si Sarah, nandun sa lobby. Napatigil si Kevin. Si Sarah, ang kanyang dating ka-love team at ang babaeng laging iniuugnay sa kanya ng media para mapanatili ang kanyang inosenteng imahe. Tumingin si Mikey at sa isang iglap, ang ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang matalim at madilim na tingin. Kevin! Isang masayang boses ang pumailan lang sa set at bago pa man makapagsalita ang aktor, ay isang maganda at eleganteng babae na ang yumakap sa kanya. Si Sarah. Ang kanyang mapuputing balat at matatamis na ngiti ay tila isang imahe ng kasakdalan. Siya ang itinuturing na Princess of Hearts ng industriya at sa loob ng maraming taon, siya ang naging ka-love team ni Kevin na nagbigay sa kanila ng sandamakmak na awards at endorsements. Sarah, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kevin, pilit na ibinabalik ang kanyang mainstream star persona. Nandito ako para sa cameo ko, di ba? Sabi ni Direk Loren, kailangan ni Migo ng isang mapait na nakaraan para lalong maging masarap ang kasalukuyan niyo ni Jace. Biro ni Sarah sabay sulyap sa kinaroroonan ni Mikey. Mula sa malayo, nakatayo si Mikey habang nakasampay ang isang tuwalya sa kanyang balikat.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dalawa. Ang asul niyang trunks ay basa pa rin mula sa nakaraang eksena at ang kanyang matikas na dibdib ay humihingal sa galit na hindi niya maipaliwanag. Nakita ni Mikey kung paanong haplusin ni Sarah ang braso ni Kevin, isang haplos na puno ng pag-aari. Nakita niya kung paanong ngumiti si Kevin, isang ngiting matagal nang hindi niya nakikita mula rito. Ang inosenteng ngiting pilit na pinalalabas ng media. "Kevin, halika rito. Ipakikilala kita kay Sarah." Tawag ni Derek Loren. Mabigat ang bawat hakbang ni Mikey patungo sa kanila. Ang bawat paggalaw ng kanyang maskuladong katawan ay tila naghahamon. Nang makalapit siya, hindi niya tinignan si Sarah. Ang mga mata niya ay diretso kay Kevin, tila tinatanong kung hanggang saan ang kayang itago ng aktor. "Hi Mikey, I've seen your TikToks. You're very brave." Sabi ni Sarah, ang tono ay tila may halong panunuya sa pagiging bold ng influencer. "Salamat po. Brave din po ang mga eksena namin ni Sir Kevin. Baka magulat kayo pag napanood nyo na." Sagot ni Mikey, ang boses ay matigas at puno ng double meaning. Naramdaman ni Kevin ang tensyon. "Sarah, kailangan ko lang magpalit sa dressing room. Mikey, mag-ready ka na para sa susunod na take." Mabilis na naglakad si Kevin patungo sa dressing tent, pero bago pa man niya isara ang kurtina, ay isang malakas na kamay ang humarang dito, si Mikey. Pumasok ang binata at marahas na isinara ang kurtina. Kinukulong si Kevin sa loob ng maliit at mainit na espasyo. "Ano ba, Mikey? May mga tao sa labas." Bulon ni Kevin, pilit na itinukulak ang binata. "Bakit? Takot kang makita ng princess mo na kasama mo ang partner mo?" Asik ni Mikey, hawakan niya ang magkaibilang braso ni Kevin at isinandal ito sa poste ng tent. Sa sobrang lapit nila, naramdaman ni Kevin ang init ng katawan ni Mikey na tila nag-aapoy sa selos. "Sarah is part of the job. Huwag kang gumawa ng eksena dito." "Job? Yung haplos niya kanina, job din ba yun?" Dahan-dahang idiniin ni Mikey ang kanyang katawan kay Kevin. Dahil nakarobe lang si Kevin at nagsuot ng maluwag na pantalon si Mikey sa ibabaw ng kanyang trunks bago pumasok sa tent, naramdaman ni Kevin ang paninigas ng sandata ni Mikey. "Hindi ako titigil hanggat hindi mo inaaminan na ang balat kayong tambalan nyo ni Sarah ay basura kumpara sa nararamdaman mo ngayon." Bulon ni Mikey bago mariing na sinunggaban ang mga labi ni Kevin. Isang halik na puno ng galit, selos at matinding pagnanasa. Matapos ang mapuspos na halikan, itinulak ni Mikey pababa si Kevin hanggang sa maupo ang aktor sa gilid ng bench sa loob ng tent. Bago pa man makahuma si Kevin, hinawakan ni Mikey ang kanyang zipper at marahas na itong ibinaba. Tumambad sa mismong harap ng mukha ni Kevin ang nagnangaliting pag-aari ni Mikey. Ang dakilang laki nito, ang nakakalaking gubat na nakapalibot dito, at ang kakaibang aroma ng hilaw na pagkalalaki ni Mikey ay tila isang lason na pumasok sa isipan ni Kevin. Nawala ang lahat ng kanyang disiplina, tila nagpabaliw sa kanya ang tanawing iyon. Sa tindi ng init na nananatalay sa kanyang mga ugat, dahan-dahang nilaro ni Kevin ang sandata ni Mikey gamit ang kanyang bibig. Hindi pa kailanman nagagawa ni Kevin ang bagay na ito sa buong buhay niya, kundi ang kanyang uhaw ay tila walang hangganan. Inilabas-masok niya ang matigas na laman, dinaramdaman ng bawat ugat at ang kakaibang init nito sa loob ng kanyang bibig. "Kevin, are you in there? Nakahanda na ang set. Kailangan ka na ni Direk." Ang boses ni Sarah mula sa labas ng tent ay tila isang malakas na kuryente na gumulat sa kanila. Napahanto si Kevin, pero halip na bumitaw, mas naging marahas ang pag-aangkin ni Mikey sa kanya. Hinawakan ni Mikey ang buhok ni Kevin at lalong idiniin ang sarili niya sa bibig ng aktor. "Kevin, sumagot naman!" Muling tawag ni Sarah, ang mga yabag niya ay naririnig na malapit sa pintuan ng tent. Dahil sa tindi ng kaba at sa panganib na mahuli, lalong tumindi ang bugso ng pagnanasa ni Mikey. Isang malalim at paos na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan habang buong-buo niyang ibinuhos ang rumaragasang init ng kanyang pagkatao. Hingal na hingal si Mikey, nakasandal sa poste ng tent habang dahan-dahang tumayo si Kevin mula sa kanyang pagkakayuko.
Ang mga binti ng aktor ay tila nanlalambot pa at ang kanyang mga mata ay nananatiling mapungyay at puno ng kalituhan. "Kevin, papasok na ako ha," sabi ni Sarah, hawak na ang kurtina ng tent. Bago pa man makakilo si Kevin, mabilis na lumapit si Mikey sa kanya. Gamit ang kanyang hinlatoto, dahan-dahang pinutas ni Mikey ang labi ni Kevin upang alisin ang anumang bakas ng kanilang ginawa. Isang mapang-aangting haplos na tila nagsasabing siya lang ang may karapatan sa bawat bahagi ng aktor. "Ayusin mo ang robe mo," bulon ni Mikey na may nakakalokong ngiti. Eksaktong bukas ni Sarah ng kurtina, nakatayo na si Kevin at nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, habang si Mikey naman ay nakasandal sa gilid, tila ba'y naghihintay lang ng utos. Walang kamalamalay si Sarah na sa likod ng maskara ng kanyang dating ka-love team ay isang lihim na pagnanasa ang katatapos lang mag-alab. Pumasok si Sarah sa loob ng tent na may malawak ng ngiti. Ngulit agad ding napatigil ng maramdaman ng kakaibang bigat ng hangin sa loob. Tumingin siya kay Kevin na abala sa harap ng salamin at pagkatapos ay kay Mikey na nakasandal sa gilid. Tila isang leon na kakatapos lang manghuli ng prey. "Kevin, okay ka lang? Bakit parang hinihingal ka?" tanong ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang lumalapit sa aktor. Inamoy niya ang paligid. May kakaibang amoy sa loob ng tent. Isang halo-halong aroma ng pawis, ulan, at isang matapang na amoy ng pagkalalaki na hindi pamilyar sa kanya. "Mainit lang talaga ito, Sarah. Ang bagal kasi ng fan," sagot ni Kevin. Pilit na pinapatigas ang kanyang boses habang inaayos ang kwelyo ng kanyang robe. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Sarah dahil tila nararamdaman pa rin niya ang lasa ni Mikey sa kanyang lalamunan. "At ikaw, Mikey, bakit ganyan ka makatingin?" baling ni Sarah sa influencer. Gumiti lang ng tipid si Mikey. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala po, may Sarah. Hinihintay ko lang po si Sir Kevin na matatis mag-ayos. Ready na raw po ang set." Ang eksena ay gaganapin sa gilid ng isang talampas na nakaharap sa dagat. Ito ang flashback scene ni Migo, Kevin, at ng kanyang dating kasintahan na Sarah, na mapuputol sa pagdating ni Jace, Mikey. "Action!" sigaw ni Direk Loren. Nakahawak si Sarah sa magkabilang pisngi ni Kevin. "Migo, bumalik ka na sa akin. Alam kong hindi mo kayang itapon ng lahat ng pinagsama natin para lang sa isang taong hindi mo naman talaga kilala." Dapat ay tumitig si Kevin ng may alinlangin, pero sa tuwing tinitignan niya si Sarah, ang nakikita niya ay ang mapang-uyam na mukha ni Mikey sa likod ng kamera. Ang haplos ni Sarah ay tila walang buhay kumpara sa marahas at mapusok na hawak ni Mikey kanina sa loob ng tent. "Sarah, tapos na tayo," linyang binitawan ni Kevin, pero ang kanyang mga mata ay kusang nang lumilingon sa direksyon ni Mikey na nakatayo sa gilid, naghihintay ng kanyang cue. Pumasok si Mikey sa frame. Suot niya ang kanyang asul na speedo na pinatungan lang ng isang manipis at bukas na polo shirt. Inilalantad ang kanyang matigas na dibdib at abs. Hindi mo na siya kailangang pilitin. Dahil sa akin na siya na yon. Nagkaroon ng tensyon na hindi inaasahan ni Direk Loren. Ang tinginan ni Sarah at Mikey ay tila isang tunay na digmaan. Hindi na ito acting para kay Mikey. Bawat salita niya ay tila isang pag-aari kay Kevin. "Cut! Mikey, masyadong matapang. Jace should be vulnerable here," puna ni Direk. "Sorry, Direk. Nadadala lang siguro ako sa katotohanan." Sabay sulyap kay Kevin na ngayoy pinagpapawisan na ng malapot. Nang mag-break ang shooting, lumapit si Sarah kay Kevin habang nag-aayos ang mga crew. "Kevin, may mali ba? I mean, I know we're just acting pero ibang titig sa'yo ng batang yan. Parang may alam siya na hindi ko alam." "Wala yun, Sarah. Masyado lang siyang method sa pag-arte." Depensa ni Kevin, bahad lang alam niyang nabubutas na ang kanyang maskara. "Sana nga, Kevin. Dahil alam mo naman ang mangyayari sa karir mo kapag nagkaroon ng maling balita. You're the golden boy, remember? Huwag mong hayaang nadungisan ng isang hamak na influencer ang pangalang iningatan natin." Babala ni Sarah bago ito lumakad palayo. Hindi napansin ni Sarah na nasa likuran lang pala si Mikey, nakikinig sa bawat salitang binitawan niya. Nang makalampas ang aktres, lumapit si Mikey kay Kevin at bumulong sa tenga nito. "Dungis pala ako, ha? Gusto mo bang ipakita ko sa kanya kung gaano kasarap yung dungis na sinasabi niya?" Bukas, sa susunod nating eksena sa shower,
Sisiguraduhin kong hindi lang pader ang papatunugin natin, Kevin. Napahawak si Kevin sa mesa. Ang kanyang tuhod ay muling nanginig. Ang pagdating ni Sarah na akala niya ay magliligtas sa kanyang imahe ay tila lalo pang nabaon sa kanyang panganib na laro ni Mikey. Ang balat kayong tambalan ay unti-unti nang nagiging realidad na hindi na niya kayang takasan. Ang gabi sa Real ay binalot ng ambon na lalong nagpadagdag sa lamig ng hangin sa labas. Ngunit sa loob ng banyo ng rest house, ang singaw ng mainit na tubig ay sapat na upang malusaw ang anumang pag-aalinlangan. Ito na ang huling esena para sa araw na ito, ang shower scene ni Migo at Jace. Bago magsimula ang shooting, hinarap si Sarah si Kevin sa hallway. Suot ng aktres ang isang mamahaling silk robe at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na hinaluan ng takot. "Kevin, please, look at me." Pakiusap ni Sarah, hinawakan ang malamig na kamay ng aktor. 12 taon tayong binuo ng industriyang ito. Tayo ang golden pair. Alam mo kung gaano kahirap itayo ang image na to. Isang pagkakamali lang sa set na to, isang maling tingin sa influencer na yan, mawawala ang lahat. Let's just finish this, go back to Manila at kalimutan natin ang nangyari dito. Tinignan siya ni Kevin, pero hindi na ang dating Kevin na sunod-sunuran sa manager at sa expectations ng fans ang nakikita ni Sarah. Ang maskarang iningatan niya ay tila isang mabigat na pasanin na hindi na niya kayang pasanin. Iyon na nga ang problema, Sarah. 12 taon niyo ang binuo. Pero kailan niyo ba ako tinanong kung ito ba talaga ang gusto ko? Sarah, pagod na akong maging ideya ng ibang tao. Pagod na akong maging anino ng isang imaheng hindi ko naman pag-aari. Hindi mo ako mahal, Sarah. Mahal mo ang career natin. Mahal mo ang ideya nating dalawa. Pero ako, ang totoong ako, hindi mo kilala. Para sa influencer na yan, Kevin, sinisira mo ang career mo para sa isang panandaliang init? Sigaw ni Sarah, pilit na pinipigilan ng luha. Hindi ko sinisira ang career ko, Sarah. Inililigtas ko ang sarili ko mula sa pagkabulok sa loob ng isang kasinungalingan. Malamig na sagot ni Kevin bago ito tumalikod. Sa huling pagkakataon, binitiwan niya ang kamay ni Sarah, ang huling ugnayan sa kanyang golden boy na nakaraan, at tuluyang pumasok sa shower room. Positions, Scene 45, ang pagtatapat sa ilalim ng shower, sigaw ni Direk Lauren. Ang shower room ay puno ng makapal na singaw. Ang tunog ng bumabagsak na tubig ay sapat na upang hindi marinig ang anumang bulungan sa labas. Nakatayo na si Mikey sa ilalim ng shower, suot ang kanyang asul na speedo na hapit na hapit. Inilalantad ang kanyang matitigas na pecs at ang ukit ng kanyang mga hita na kumikintang sa basang balat. Pumasok si Kevin. Suot ang kanyang puting boxer brief speedo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Action! Dapat ipagalit ang unang bahagi ng esena. "Jace, umalis ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Magkaiba tayo ng mundo." Sigaw ni Kevin, umigo. Ngunit lumapit si Mikey. Hindi niya hinayaang si Kevin na makalayo. Isinandal niya ang aktor sa basang pader ng shower room. Ang kalabog ng likod ni Kevin sa pader ay lumikha ng tunog na tila hudyat ng pagsusuko. Ang acting ay tuluyan ng naging realidad. Ang halik na nagsimula bilang scripted ay naging isang matinding pag-aangkin. "Cut! Napakaganda! Wrap up na tayo!" Sigaw ni Direk Lauren mula sa labas. Umalis sa mga crew. Namatay ang malalaking studio lights. Ngumit sa loob ng banyo, hindi pinatay ni Mikey ang shower. Hindi rin siya lumayo kay Kevin. Sa dilim na tanging liwanag ng buwan mula sa maliit na bintana ang tumatagos, ang lahat ay naging totoo. Wala na sila, Kevin. Bulong ni Mikey. Ang kanyang boses ay tila haplos sa kadiliman. "Akin ka na ngayon." Dahan-dahang hinubod ni Mikey ang kanyang speedo at sumunod ang kay Kevin. Sa ilalim ng patuloy na agos ng mainit na tubig, muling tumambad ang kanilang mga hubot-hubad na pangangatawan.
Ang gifted na sandata ni Mikey ay tila nagdedeklara ng dominasyon. Itinulak ni Mikey si Kevin paharap sa pader ng shower. Ang mga palad ni Kevin ay nakadiin sa madulas na tiles habang ramdam niya ang init ng katawan ni Mikey sa kanyang likuran. Nang tuluyan ng maihanda ang lagusan, dahan-dahang sinugod ni Mikey si Kevin gamit ang kanyang naghuhumagsik na sandata. Isang matinding ungol ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Kevin. Isang tunog na puno ng biglaang tensyon dahil sa pambihirang laki ni Mikey. Ngunit ang kirot ay mabilis na hinaluan ng isang kakaibang init. Sa bawat dahan-dahang paggalaw ni Mikey, ang kirot ay unti-unting napalitan ng isang ligayang hindi kailanmang naramdaman ni Kevin sa kanyang buong buhay. Naramdaman ni Kevin ang bawat pagpitik at pagtibok ng sandata ni Mikey sa loob niya. Sa bawat marahas na pagbayo, tila dinadala siya ni Mikey sa isang dimensyon, purong sarap lamang ang tanging niyang nararanasan. Mikey, ang aking kaibuturan ay nakahulma na dahil sa iyong malaking alaga. Ang sakit na dala mo ay isang sarap na uulit-ulitin ko. Kevin, ako ay binabaliw mo sa sarap. Hingal na sabi ni Mikey habang tuloy ang alon ng galaw na kanyang ginagawa para mapaligaya si Kevin. Bumilis ang indayog ni Mikey, tila nagbabadya ng isang malaking eksplosyon. Kevin, tanggapin mo ang aking lahat-lahat. Huwag kang magtira. Nang marating nila ang rurok, mariing isinandal ni Mikey si Kevin sa pader at buong-buong ibinuhos ang mainit at malapot na rurok ng kanyang pagnanasa sa kailaliman ng aktor. Naramdaman ni Kevin ang pagragasa ng init sa loob niya. Tila siya ay napuno at naging bahagi na ni Mikey. Sa tindi ng sensasyong idinulot nito, ang sariling katawan ni Kevin ay hindi na rin nakayanan ng bugso. Kahit hindi niya hawakan ang sarili, ang kanyang sariling sandata ay sumabog din sa matinding ecstasy. Isang bugso na humalo sa mainit na tubig ng shower at tumalsik sa basang tiles. Hingal na hingal silang dalawa. Ang tanging tunog na maririnig ay ang pagpatak ng tubig at ang kanilang malalakas na pintig ng puso. Nanatiling nakakapit si Kevin sa pader, nanlalambot ang mga tuhod. Kevin, bulong ni Mikey. Dahan-dahang kumalas at iniharap ang aktor sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ni Kevin at pinunasan ng mga luhang humahalo sa tubig. Wala na itong balikan. Alam mo yan, di ba? Tumingin si Kevin ng direkto sa mga mata ni Mikey. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Alam ko. At hindi ko na gustong bumalik, Mikey. Mula ngayon, tayo na ang magsusulat ng sarili nating script. Kahit anong sabihin ni Sarah, ni Direk o ng buong mundo, itong nararamdaman natin. Ito ang totoo. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito. Pag-amin ni Kevin, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa sarap. Isang mundo ito na hindi ko pa na-e-explore. Isang mundo na punong-puno ng panganib para sa karera ko. Pero hindi ka na mag-isa, Kevin. Sagot ni Mikey. Sabay dikit ng kanyang loo sa noo ng aktor. Sabay nating susuungin ang mundong yan. Walang pagkukunwari. Walang maskara. Tayong dalawa lang. Sa gabing yon, sa gitna ng usok at tubig, hindi lang ang kanilang mga katawan ang nag-isa, kundi pati na rin ang kanilang mga tadhana. Ang balat kayon tambalan ay tapos na. Dahil ang nagsimula na ay isang totoong ugnayan na handang lumaban sa kahit anong unos na darating. Dito na nagtatapos ang kwento ni na Kevin at Mikey. O marahil, dito pa lang talaga nagsisimula ang kanilang tunay na buhay. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumama sa amin sa bawat kabanata. Mula sa lihim na pagnanasa hanggang sa matapang na pag-amin, kayo ang naging saksi sa pagbakbak ng kanilang mga maskara. Sa huli, napatunayan ni na Kevin at Mikey na ang pinakamagandang script ay ang isinusulat ng ating sariling puso. Sana ay nag-iwan ang akdang ito ng aral at init sa inyong mga puso. Huwag po kayong bibitiw dahil marami pa tayong inihahandang kwento na tiyak na magpapainit at magpapakilig sa inyo. Mag-comment po kayo ng inyong paboritong linya o tagpo mula sa buong series. Gusto ko pong malaman kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.